Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Maraming pahayag na lumabas mula sa Beijing, China ang pinalalakas ng mga third-party individuals o yung mga proxy na nakabase sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng National Security Council o NSC sa pag-iimbestiga ng Senado kaugnay ng mga espionage activity na nakalap ng mga otoridad sa bansa. Sa pagdinig ng Senado, unang sinabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang implikasyon sa bansa ng mga aktibidad na may kinalaman sa pag-espiya ng China. Ayon kay NICA Cyber and Emerging Threats Deputy Director General Francisco Ashley Asedillo, ang pagpapaunlad ng mga sophisticated cyber capability ay posibleng targetin ang mga gobyerno ang gobyerno ng Pilipinas. Gayon din ang mga military at critical na infrastruktura sa bansa, kabilang na ang mga electronic warfare capabilities para sa potensyal na pagtatalagan nito sa mga disputed area gaya ng South China Sea. What are its practical implications to the Philippines? There are four. One is that the development of sophisticated cyber capabilities that could target Philippine government, military, and critical infrastructure. Second are enhanced electronic warfare capabilities for potential deployment in disputed areas like the South China Sea. Third is investment in advanced surveillance systems to monitor military activities and communications. And fourth, the creation of information operations capabilities to influence public opinion and political discourse. Marahil, Mr. Chair, ito na po yung magtatahi ng mga nakita po natin kahapon. Can you repeat that to underscore that? To influence The creation po of information operations capabilities to influence public opinion and political discourse. So, sa tingin nyo, yan ay ginagawa ngayon? In terms of, makikita po natin ito, Mr. Chair, sa social media because we believe that Chinese organs are amplifying divisive political discourse in our country. So siguro, matagal ko nang gustong tanongin ito. Meron ba mga indicators being observed? NSC, you can butt in, suggesting foreign interference in the 2025 elections, particularly targeting candidates with strong pro-sovereignty or anti-China positions. Meron bang nakitang ganon? Na yung tinatarget ay yung mga anti-China at tinutulungan yung pro-China? Meron ba nakitang ganong pattern? Mr. Chairman, as to your question, if there are information operations being done in the Philippines that are Chinese state-sponsored, as mentioned, Mr. Chairman, by DDG ACE of the National Intelligence Coordinating Agency, there are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun na, diretso tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. And itong mga ganitong mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media, hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. Is that correct? That's correct, Mr. Chairman. So, maybe just give us an inkling of the indicators that the NSC has observed suggesting foreign interference in the 2025 elections, again, particularly anti-China positions. Ano yung halimbawang indicators? Marami yung nambabash, marami yung sunod-sunod. Paano yung mga indicators ito? Ang nakikita po kasi namin, Mr. Chairman, is that there are many narratives na lumalabas, for example, from Beijing that are being amplified by third-party
individuals, yung mga proxies nila, Mr. Chairman. So, Based here in the Philippines or in China? based here in the Philippines, Mr. Chairman. And do they usually occur during survey periods? Yes, Mr. Chairman. That's correct. In fact, Mr. Chairman, ang napapansin kasi namin, when there are statements coming from the Beijing, they are amplified by local proxies here in the Philippines. So kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. So we can see that, Mr. Chairman, dun sa, for example, the Balikatan exercises are happening right now. So you will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to regional peace and stability. And you'll also hear that kind of statement coming from local proxies who follow the script coming from Beijing, Mr. Chairman. And of course, your agency and other agencies as well have identified the local proxies. May listahan naman yan kung sino yung mga local proxies na yan na lumalabas na sinusunod kung ano yung kumpas galing sa China. That is correct, Mr. Chairman. Kasi consistent yung mga narrative nila, mag-iingay pag malapit ng eleksyon, pag may survey, lalong-lalo na pag may sinusuportahan silang kandidato. Hindi na nakagugulat ang umano'y indikasyon ng posibleng panghihimasok o pakikialam ng China sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas. Giit ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro, Defense and Security Analyst at De La Salle University Department of International Studies Professor, hindi na ito bago at matagal nang nangyayari hindi lamang sa bansa. Ayon kay De Castro, ngayon lang tayo nagugulat sa mga ginagawa ng China dahil ngayon lang ito napagtutuunan ng mga intelligence agency ng gobyerno. Matagal na at saka widespread yan. Hindi lang nangyayari sa Pilipinas, pati dito sa Taiwan. No, yung military ng Taiwan, tsaka yung Presidential Security Group ng Taiwan na nagbabantay mismo kay President Tsai, ini-infiltrate ng Chinese intelligence. Kaya kung nagugulat tayo na nangyayari sa Pilipinas yan, tignan natin kung ano nangyayari sa kapitbahay natin dito mismo, high level. Opo. Pero sir, dito kasi sa atin, nakakapangilabot na may mga Pilipino, 'di ba, na talagang parang sila ay nagtatanggol sa China on this issue, and of course may PR firm pa na Pinoy, 'di ba, na nagagamit nila. Sa Taiwan ba o sa ibang bansa ganun din ba? O tayo yung katangi-tangi na parang may mga... Tayo katangi-tangi mura. Mura yung... Kasi dito sa Taiwan, tanggap na nila yan. Okay. Since 1949, nung lumitwit dito yung mga gumindang, talagang sa kanila, clear and present danger. Kaya nakapokus talaga sila. Sa atin, nagugulat tayo, nabubulaga tayo Kasi for so many years, yung mga intelligence agencies natin, nakapokus sa domestic. Ngayon lang tayo nagugulat na talagang napaka-intensive pala ng Chinese covert operations. Napakarami, no? Unang-una, yung nakikita natin, yung mga actual tinatawag natin espionage, yung may mga IMSI machine nagkukolekta, tapos meron pa silang influence operation na ginagawa. Isa dyan, yung of course cognitive warfare, yung mga media natin, mga kaibigan natin sa media na imbitahan kumain ng pandesal dyan malapit sa inyo, tapos doon nagdadala sila ng mga Chinese analysts, openly ginagawa nila. Tapos ito nga yung ni-reveal ngayon ni Assistant Secretary Jonathan Malaya na talagang bumibili sila talaga ng mga politiko na expose rin ito sa Australia 2015 and of course sa Canada. Pero parang nabibigla ba nanalo nga si Alice Guo, kaya Chinese national. So hindi lang sila nag-impluwensya, naglalagay pa sila ng kandidato na maipapanalo, Dr. De Castro. Posible. Ano yan, lalo na sa Senado, napaka-importante sa Senado. At ba't ito may mga talagang alam naman natin, may kasabihan tayo sa Pilipino, ang isda na uhuli sa bibig. No, makikita natin yung mga ilan nating mga senador na openly, no? Yes. Very critical sa ating sa posisyon ng ating presidente, na meron tayong presidente na pumapalag sa China na openly kinikriticize ng mga ilan nating mga miyembro dyan sa Senado. Pero ito po at tumatakbo ng re-election. Hindi ko na sasabihin kung sino. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
nagsisigaw. Bunyog